Inanunsyo ng Dallas Mavericks nitong Miyerkules na sumailalim sa operasyon si star guard Kyrie Irving matapos mabali ang kanyang kaliwang kamay habang nagte-training noong unang bahagi ng July. Wala pang announcement kung gaano katagal ang kanyang recovery sa ngayon. Si Irving, 32-year-old, ay tumulong sa paghatid sa Dallas Mavericks sa NBA Finals noong nakaraang season, bagaman tinalo sila ng Boston Celtics sa 5 laro. Si Irving ay napakahusay sa postseason, nag-a-average ng 22.1 points, 5.1 assists, at isang steal sa 22 games habang may shooting percentage na 46.7% mula sa field at 39% mula sa 3-point range. Ang 8-time All-Star ay equally effective sa regular season, mayroong 25.6 points, 5.2 assists, 5 rebounds at 1.3 steals per game. Siya ay maganda ang naging pagsettle sa Dallas, nakipag-ugnayan kay Luka Doncic upang bigyan ang Mavericks ng isa sa pinakamahuhusay at clutch na backcourt sa sport. Ang magandang balita para sa Mavericks ay mayroon pang 3 buwan si Irving upang makabawi bago magsimula ang regular season sa October. Isang relief rin dahil ito ay hindi ang kanyang shooting hand. Hindi nagpahinga ang Dallas matapos marating ang finals, dinagdag nila ang sharpshooter na si Klay Thompson at Naji Marshall bagaman nawala ang kanilang player na si Derrick Jones Jr. sa Los Angeles Clippers. Ang perimeter shooting at championship experience ni Thompson ay dapat magbigay ng magandang fit sa likod ni Doncic at Irving. Ang Western Conference ay magiging mahigpit kasama ang mga team tulad ng Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder at Minnesota Timberwolves, bukod sa iba pa na magbibigay ng threat sa pag-asa ng Mavs na makakuha ng titulo. Ngunit ang isang malusog na Irving katabi ni Doncic ay nagiging contender na ang Mavericks kahit sino pa ang kalaban, at ngayon kasama si Klay Thompson. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, speaking of Klay Thompson, siya ay minamahal na miyembro ng Golden State Warriors noon sa kanyang panahon sa organisasyon, kaya't ang kanyang pag-alis sa free agency ngayong summer patungong Dallas Mavericks ay nakagugulat para sa maraming NBA fans. Sinabi ng majority governor ng Golden State Warriors na si Joe Lacob nitong Miyerkules na ang pagmamahal para kay Thompson ay hindi mawawala. Ngunit umaasa pa rin siyang matalo ng Dubs ang Mavericks sa mga susunod na laban. Hindi ko pinapansin ang sinasabi ng mga tao kung ano ang nangyari o hindi nangyari, sinabi niya sa The Athletic NBA show. Siya ay palaging malugod kung tatanggapin sa aking buhay. Sana ganun din ang nararamdaman niya. Seryoso, medyo naiiyak ako tungkol dito. Sana magkaibigan pa rin kami magpakailanman. At nasa Dallas lang siya ng ilang taon at kailangan namin siyang talunin. Pero ganoon talaga ang trabaho. At sigurado akong nararamdaman din niya iyon. Iyan ang tinatawag na kompetisyon. Si Thompson, 34-year-old, ay tumulong sa pagdala ng Warriors sa 4 na NBA championships noong kanyang panahon sa Bay Area bilang isa sa mga nangungunang 3-and-D wings sa laro. Ang kanyang pakikipagtambalan kay Stephen Curry ay ang nagpabago sa NBA dahil ang Splash Brothers ay nagpasimula ng isang panahon ng floor spacing at perimeter shooting. Ngunit sa huli, hindi na masaya si Thompson, ayon kina Ramona Shelburne at Kendra Andrews ng ESPN noong unang bahagi ng July. Sa nakaraang taon, madali nang magsalita kay Thompson. Siya ay naging miserable, ayon sa isang malapit sa kanya. Miserable sa kung paano naganap ang negosasyon sa bagong kontrata. Miserable sa pag-iisip na hindi siya nirerespeto o pinahahalagahan ng prangkisa sa paraang ginagawa para sa kanyang mas matandang Splash Brother na si Curry, 36-year-old, at Draymond Green, 34-year-old. Miserable sa kanyang bumababang papel sa team. At oo, miserable sa pagbagsak ng kanyang laro at paglalaro. Miserable sa kung paano naganap ang negosasyon sa bagong kontrata. Ang paghihiwalay ay kapwa kapaki-pakinabang. Makakakuha si Thompson ng bagong simula sa Dallas kung saan siya ay magiging under less pressure upang mag-produce bilang isang role player sa likod nina Luka Doncic at Kyrie Irving. At ang Warriors ay maaaring mag-retool ng roster, naghahanap ng mas maraming depensa at depth habang nasa trade market pa rin para sa isa pang star para ipareha kay Curry sa kanilang huling pagtatangka na makakuha ng titulo habang papalapit na sa dulo sa kanyang karera ang superstar guard. Si Thompson ay hindi na epektibo bilang number 2 option sa offensive end at ang mga injury at edad ay naglimita sa kanyang epekto bilang perimeter defender. Samantala, ang Mavericks ay mayroong sapat na offensive firepower kay Doncic at Irving at maraming solid athletic defenders para makasama sa duo na ito. Si Thompson ay magkakaroon ng mas complementary na papel.
ito na ang tamang panahon para sa pagbabago. Ngunit si Thompson ay mananatiling isang legend ng organisasyon kahit na hindi na siya susuportahan ni Lacob at ng kanyang grupo kapag nagharap ang Warriors at Mavericks. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, si Dequan Plowden ay mabilis na nakuha ang mga tanong ng Warriors at ang kanyang sagot ay nagpapahiwatig na siya ay nagsagawa ng malalim na pananaliksik tungkol sa Warriors organization. Ito ay isang prangkisa kung saan ako ay babagay bilang isang 3&D na player, sabi ni Plowden. Karaniwan ang aking depensa ay ang pangunahin at kapag dumating ang mga pagkakataong iyon ang aking pagkakataon na ipakita na kaya kong magbigay ng space sa court. Maaari kong ipakita sa kanila na kaya ko ring mag-shoot ng bola, kaya pakiramdam ko babagay ako sa ganitong estilo ng laro. Ito ay matapos magtala si Plowden ng 26 points sa 24 minutes sa 105-66 na panalo ng Golden State laban sa Miami Heat sa isang NBA Summer League game noong July 6 sa Chase Center. Ang kanyang team best plus 41 ay hindi isang pagkakamali. Iyon ang unang laro ni Plowden bilang isang Warrior at ang pangako na nakita sa larong iyon ay napanatili niya sa 4 na laro mula noon. Walang sino man sa Summer League roster ang nag-ambag ng higit sa Golden State's 5-0 record. Nakita na ng Warriors ang sapat, kaya agad siyang ginantimpalaan si Plowden nitong Miyerkules ng isang two-way contract na tila kaya niyang ma-fulfill kung hindi man higitan. Ang 6'6", 215-pound wing ay may kakayahang sundan ang landas ng Golden State na tinahak ng mga tulad ni Alfonso McKinney noong 2018, Juan Toscano Anderson noong 2021 at Lester Quinones noong 2023 na bawat isa ay sumali sa prangkisa sa pamamagitan ng isang two-way deal bago makakuha ng mga standard na kontrata. Ang walang katapusan na enerhiya ni Plowden ay nagpapabalik tanaw sa estilo ni Toscano Anderson, ngunit siya ay may higit na bounce at nagpapakita ng kakayahang umiskor sa higher level at ng sunod-sunod. Ipinapakita niya ang basketball intellect na pinahahalagahan ng Warriors. Sa isang liga na puno ng mga athletic wings, si Plowden ay tila akmang-akma. Bukod pa rito, sa isang Golden State team na nangangailangan ng mga athletic at gritty wings, maaasahan ni Plowden na magkakaroon siya ng mga pagkakataon na maglaro. Sa loob ng 5 Summer League games, si Plowden ay nag-a-average ng 16.7 points sa 53.7% shooting mula sa field, kasama ang 48.1% mula sa long range. Ngunit ang kanyang depensa ang maaaring maglagay sa kanya sa court kasama ang Warriors. Kaya niyang bantayan ang maraming posisyon na kinakailangan para magpatupad ng isang switchable defense. Kitang-kita ang kanyang kagustuhan, pati na rin ang kanyang pride. Isinasaalang-alang niya ang kanyang opensa bilang isang bonus. Iyan ay isang karagdagan. Sabi niya, iyan ay isang bagay na aking binuo at pinagtatrabahuan sa aking laro, sa iba't ibang sistema at kung ano ang nais makita ng mga team mula sa akin. Iyan ay isang dagdag. Ngunit sa tingin ko, ang tunay kong naiaambag ay ang mga intangibles, ang mga bagay na hindi nabibilang sa stat sheet sa depensibong bahagi. Ang tiyaga ay ang nagdala kay Plowden, 25-year-old, sa puntong ito ng kanyang karera. Gumugol siya ng 5 taon sa Bowling Green University, naglalaro sa isang program record na 154 games at naging unang player na nag-produce ng hindi bababa sa 1,200 points, 800 rebounds at 100 blocks. Anong masasabi niyo sa player na ito mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.